Ang gabing nalaman ko na ikinasal na pala ang sarili kong anak na si Paulo, nang hindi ako kasama, halos mamatay ako sa hiya. Ang sabi ng manugang kong si Sheila, nag-imbita lang daw sila ng mga espesyal na tao. Espesyal na tao? Ang sakit. Sobrang sakit marinig iyon mula sa taong tinuring mong tunay na anak. Walang utang na loob. Sa loob ng maraming taon, ako ang naging ilaw ng tahanan para sa kanila. Ako ang nagbayad ng renta sa kondo nila. Ako ang bumili ng pagkain nila. Halos 1.6 milyong piso ang ibinigay ko. Nagtipid ako. Halos hindi na ako kumain para lang maibigay ang luho nila. Pero para sa kanila, isa lang pala akong bangko na may damdamin. Isang matandang pwedeng isantabi kapag wala ng silbi. Akala nila, dahil matanda na ako ay wala na akong laban. Akala nila, ulyanin na si Lola Corazon. Pero nagkakamali sila. Hindi nila alam na hawak ko pa rin ang susi sa kaban ng yaman na bumubuhay sa kanila. Ang inakala nilang mahinang lola ay handa ng lumaban. Gusto nila akong burahin sa buhay nila? Pwes, babawiin ko ang higit pa sa pera ko. Babawiin ko ang aking dangal. Tuturuan ko sila ng leksyon na hinding-hindi nila makakalimutan habang buhay. Kung naramdaman mo na ring maging dayuhan sa sarili mong pamilya, paki-like at i-share ang video na ito. At huwag kalimutang mag-comment sa ibaba. Taga saan po kayo nanonood? Kwentuhan mo ako. Handa na ba kayong malaman ang buong katotohanan? Simulan na natin. Ang gabi, matapos ang tawag na iyon, ay ang pinakamahabang gabi sa buong buhay ko. Hindi ako dinalaw ng antok. Nakatitig lang ako sa kisame ng aking kwarto habang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isip ko ang sinabi ng manugang kong si Sheila. Kami ay nagpakasal na kahapon. Espesyal na tao lang ang inimbitahan namin. Espesyal na tao. Tumayo ako mula sa kama. Mabigat ang aking dibdib. Para bang may nakadagang sako ng bigas sa aking puso. Pumasok ako sa walk-in closet. Binuksan ko ang ilaw. At doon, nakita ko ito, ang damit. Isang napakagandang Filipiniana dress na kulay pale pink. Sutla ang tela. May burda ng mga bulaklak na manumanong tinahi. Ito ang damit na pinasadya ko pa sa isang sikat na modista sa Maynila. 10,000 piso, iyan ang halaga ng damit na ito. Binili ko ito dahil gusto kong maging presentable. Gusto kong maging maganda sa litrato kasama ang kaisa-isa kong anak na lalaki sa pinakamahalagang araw ng buhay niya. Hinaplos ko ang tela, malamig. At ngayon, wala na itong silbi. Nakasabit na lang ito doon kasama ng mga bagong sapatos na hindi ko naman nasuot. Para itong multo ng isang pangarap na hindi natupad. Ang pangarap na maging bahagi ng pamilya. Isinarado ko ang pinto ng cabinet ng marahan. Ayaw ko na itong makita. Dumiretso ako sa kusina. Nagtimpla ako ng kape. 4:00 pa lang ng madaling araw, pero gising na ang diwa ko. Umupo ako sa aking lumang mesa. Ang mesang ito, dito ko madalas planuhin ang mga sorpresa para sa kanila. Dito ko binibilang ang pera para sa pang-grocery nila. Dito ko iniiyakan ang mga gabing hindi nila ako dinadalaw. Pero ngayong umaga, iba ang gagawin ko sa mesang ito. Kinuha ko ang aking checkbook. Kinuha ko ang mga lumang bank statements na nakatago sa drawer. Kinuha ko ang calculator. At kumuha ako ng isang malinis na papel at ballpen. Gusto kong makita. Gusto kong makita sa malinaw na numero kung gaano ako naging tanga. Kung gaano ako naging bulag sa pagmamahal. Nagsimula ako sa renta. Naalala ko noong lumapit sa akin si Paulo, 3 taon na ang nakakaraan. Sabi niya, "Ma, gusto sana namin ni Sheila na tumira sa kondo malapit sa Makati para malapit sa trabaho. Pero kulang kami sa budget." Bilang ina, ano ba ang gagawin ko? Siyempre, pumayag ako. Ayaw kong mahirapan ang anak ko sa commute. 25,000 piso kada buwan. Iyan ang renta ng condo unit nila. Sinulat ko sa papel, 25,000 multiplied by 36 months, 3 taon. Pinindot ko ang calculator, lumabas ang numero, 900,000 piso. Napahinto ako, nanginginig ang kamay ko habang hawak ang ballpen. 900,000 piso para lang sa renta na hindi naman nakapangalan sa akin? Sa bahay na hindi naman ako pwedeng bumisita ng walang pasabi? Huminga ako ng malalim at nagpatuloy. Sumunod ang pagkain at supplies. Linggo-linggo, pumupunta ako sa supermarket. Puno ang cart ko. Hindi para sa akin, kundi para sa kanila. Premium steak, mamahaling cheese.
Imported na chocolates para kay Sheila, organic na gulay dahil nagda-diet daw sila. Ako, ang kinakain ko lang sa bahay ay tuyo, monggo at kanin. Minsan, sardinas lang kapag tinatamad magluto. Tinitipid ko ang sarili ko para maibigay ko sa kanila ang buhay mayaman. Tinatayang nasa 10,000 piso kada buwan ang ginagastos ko para sa grocery nila. Sa loob ng 3 taon, 360,000 piso. Masakit na ang mata ko kakatingin sa mga numero, pero hindi ako tumigil. Kailangan kong tapusin ito. Kailangan kong makita ang kabuuan ng aking kahibangan, mga regalo. Birthday ni Paulo, birthday ni Sheila, Pasko, Bagong Taon, Anniversary, Valentine's Day. Bawat okasyon, may regalo ako. At hindi pwedeng mumurahin kasi kapag mura ang regalo, nakikita ko ang simangot sa mukha ni Sheila. Nakikita ko ang pagkadismaya ni Paulo. Kaya lagi kong sinisigurado na branded, sapatos, bag, relos, gadgets. Sa loob ng 3 taon, siguro ay nasa 150,000 piso ang naubos ko sa mga regalo. At ang mga emergency, o ang mga tinatawag nilang emergency. Naalala ko nung tumawag si Sheila, umiiyak. Nasira daw ang aircon ng kondo. Ang init daw, hindi sila makatulog. Agad akong nagpadala ng pera, 6,000 piso. Noong nasira ang sasakyan ni Paulo, 25,000 piso para sa repair. Noong nagkasakit ang aso nila at kailangang dalhin sa vet, 8,000 piso. Ang sofa, set sa living room nila. Ako ang bumili noon. 12,000 piso. Ang malaking TV. Ako rin ang nagbayad. Nagsimulang tumulo ang luha ko. Hindi dahil sa panghihinayang sa pera, kundi dahil sa alaala ng bawat pagkakataon na inabot ko ang perang iyon. Sa bawat abot ko, umaasa ako ng kapalit. Hindi pera ang kapalit na gusto ko, kundi pagmamahal. Respeto. Isang simpleng salamat ma na galing sa puso, isang yakap, pero wala. Ang nakuha ko lang ay ang karapatang maging invisible. Pinagsama-sama ko ang lahat. Renta, pagkain, regalo, emergency, luho. Tinitigan ko ang calculator. Ang total, 1,600,000 piso at may butal pa. 1.6 milyong piso. Nabitawan ko ang ballpen. Gumulong ito sa mesa at nahulog sa sahig. Ang tunog ng pagbagsak nito ay parang bombang sumabog sa tahimik na kusina. 1,600,000 piso. Ito ang perang iniwan ng yumaong asawa kong si Roberto, ang insurance niya, ang retirement fund ko. Ang perang inipon namin ng ilang dekada mula sa pagtatrabaho. Bawat sentimo nito ay may katumbas na pawis at pagod ni Roberto. Naalala ko ang mukha ng asawa ko. Masinop si Roberto. Palagi niyang sinasabi sa akin noon, "Cora, itabi mo ito para sa pagtanda mo. Para hindi ka kawawa kapag wala na ako. Patawarin mo ako, Roberto. Patawarin mo ako, mahal ko. Winaldas ko ang pamana mo." Itinapon ko sa bintana para sustentuhan ang 2 matanda na kaya naman sanang magtrabaho. 2 taong ni hindi ako kayang imbitahan sa kasal nila dahil hindi ako espesyal. Napakasakit ng katotohanan kapag tumama na ito sa mukha mo. Ako ay naging isang ATM. Isang makinang nilalapitan lang kapag kailangan ng pera. Pindot dito. Pindot doon, labas ang pera. Pero ang ATM, walang pakiramdam. Ang ATM, hindi nasasaktan kapag tinalikuran na matapos makuha ang pera. Pero ako, tao ako, may puso ako, at durog na ito. Tumayo ako at nagpunta sa banyo, tumingin ako sa salamin. Nakita ko ang isang matandang babae. Puti na ang buhok, maraming kulubot sa mukha, mugto ang mga mata. "Sino ka?" Tanong ko sa sarili ko. Sino ka na ba, Corazon? Ikaw ba ang martir na ina? Ikaw ba ang sponsor ng buhay ng iba? Ikaw ba ang palamunin sa sarili mong pamamahay habang ang mga anak mo ay nagpapakasasa sa pawis mo? Hindi. Hinding-hindi na. Pinunasan ko ang luha sa aking pisngi. Gamit ang likod ng aking palad, pinahid ko ang lahat ng bakas ng kahinaan. Sa salamin, nakita ko ang pagbabago. Unti-unti. Mula sa mga mata ko, nawala ang lungkot at napalitan ito ng galit. Isang malamig at matigas na galit. Galit na nanggagaling sa 3 taong pang-aabuso. Ang 1.6 milyong piso ay hindi ko na mababawi. Wala na iyon.
Abo na lang iyon ng nakaraan. Pero ang natitira kong pera, ang natitira kong dangal, ang natitira kong mga taon sa mundong ito, hinding-hindi ko na ibibigay sa kanila, kahit singkong duling. Bumalik ako sa kusina, kinuha ko ang aking cellphone. Nakita ko ang pangalan ni Paulo sa screen. Maraming missed calls. Siguro ay tumatawag siya hindi para mag-sorry, kundi para magtanong kung bakit wala pa silang natatanggap na notification ng transfer. Dati, kapag nakita ko ang pangalan niya, bumibilis ang tibok ng puso ko sa tuwa. Ngayon, wala na akong nararamdaman kundi awa. Awa para sa kanya. Dahil hindi niya alam na kakatapos lang ng pagiging VIP niya sa buhay ko. Pinatay ko ang cellphone. Umupo ulit ako at humigop ng kape. Mapait, pero masarap. Ito ang lasa ng katotohanan. Ito ang lasa ng paggising. Tapos na ang pagiging martir. Tapos na ang pagiging sponsor. Ngayon, magsisimula na ang paniningil. Hindi ng pera, kundi ng respeto. At kung hindi nila kayang ibigay iyon, matututo silang mabuhay nang wala ako. Sinimulan kong ligpitin ang mga papel sa mesa, ang calculator, ang checkbook. Inilagay ko ang mga ito sa isang envelope. Ito ang magiging ebidensya ko. Ito ang magiging sandata ko. Tumingin ako sa labas ng bintana, sumisikat na ang araw, bagong umaga. At sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, ang umagang ito ay para sa akin, para lang kay Corazon. Lumipas ang 7 araw. 7 araw mula noong gumuho ang mundo ko dahil sa isang pangungusap. 7 araw mula noong nalaman kong hindi ako espesyal. Sa loob ng 1 linggong iyon, tahimik ang telepono ko. Walang tawag, walang text, walang kahit anong mensahe mula kay Paulo o kay Sheila. Ni hindi sila nag-abala na magpaliwanag kung bakit nila ako tinago sa sarili nilang kasal. Para bang pagkatapos nilang makuha ang gusto nila, pagkatapos nilang mag-post ng mga litrato sa Facebook kasama ang ibang kamag-anak, ay kinalimutan na nila na nag-e-exist ako. Ako naman, sa loob ng 7 araw na iyon ay namuhay sa katahimikan. Pero hindi ito payapang katahimikan. Ito ay katahimikan ng isang bahay na puno ng mga multo ng sakripisyo. Ngunit dumating ang 8 araw. Nasa sala ako noon. Nakaupo sa aking tumba-tumba habang nagdarasal ng rosaryo. Biglang tumunog ang telepono sa ibabaw ng mesa. Kring! Kring! Dati, kapag naririnig ko ang tunog na iyan, para akong sundalo na tumatalima sa utos. Baka si Paulo iyan. Baka may kailangan sila. Baka nagkasakit si Sheila. Baka kailangan nila ng pera pambili ng gamot. Dati, halos madapa ako sa pagtakbo masagot lang ang tawag. Pero ngayon, hindi ako gumalaw. Pinagmasdan ko lang ang telepono habang umiilaw ito. Nakita ko ang pangalan sa screen. Sheila. Huminga ako ng malalim, isang buntong hininga na puno ng pagod. Inilapag ko ang aking rosaryo. Dahan-dahan akong tumayo. Hindi ako nagmadali. Hinayaan ko itong tumunog ng tumunog. Sa pang-5 ring, sinagot ko ito. Hindi ako nagsalita. Hinintay ko siya. Ma? Mami Cora? Salamat sa Diyos at sinagot niyo? Ang boses ni Sheila. Pero teka, iba ang boses na ito. Hindi ito ang boses ng babaeng mayabang na nagsabing, "We only invited special people" noong nakaraang linggo. Hindi ito ang boses ng babaeng nakaupo sa sofa ko na parang siya ang reyna. Ang boses na naririnig ko ngayon ay boses ng isang taong desperada. Boses na nanginginig. Boses na nagmamakaawa. Ma, tuloy niya, mabilis ang pagsasalita, halos hindi makahinga. May problema po kami, malaking problema. Tumawag po ang landlord namin kanina. Galit na galit po. Sabi niya, overdue na daw po kami sa renta. 1 linggo na daw po kaming delay sa bayad. Natahimik ako, renta. Siyempre, renta. Sabi ng landlord, dagdag pa ni Sheila, at narinig ko ang hikbi sa boses niya. Kapag hindi daw po kami nakabayad ngayong linggo, palalayasin daw po niya kami. Itatapon daw po niya ang mga gamit namin sa labas. Ma, please, tulungan niyo po kami. Nakalimutan niyo po bang mag-transfer? Chinek po ni Paulo ang account kanina, wala pa pong pumapasok. Ma? Nariyan pa po ba kayo? Nakinig lang ako. Nakaramdam ako ng kakaibang lamig sa buong katawan ko. Isipin mo yon, 1 linggo matapos nila akong insultuhin. 1 linggo matapos nila akong itapon na parang basahan sa pinakamahalagang araw ng buhay nila. Ngayon, tinatawagan nila ako. Hindi para kamustahin ako. Hindi para humingi ng tawad sa ginawa nila.
Hindi para tanungin kung kumain na ba ako. Tinatawagan nila ako dahil kailangan nila ng pera, dahil kailangan nila ng tagasalo, dahil kailangan nila ang kanilang ATM. Pumikit ako, bumalik sa alaala ko ang lahat. Naalala ko ang mga araw na tumatakbo ako sa bangko kahit umuulan ng malakas para lang hindi sila maputulan ng kuryente. Naalala ko ang mga araw na naglalakad ako pauwi galing palengke para makatipid sa pamasahe sa tricycle para lang madagdagan ang ipapadala ko sa kanila. Naalala ko ang mga pagkakataong tinitiis ko ang sakit ng rayuma ko, hindi ako bumibili ng gamot para lang may pang-date sila tuwing Valentine's Day. Ang tanga ko. Diyos ko, napakatanga ko noon. Ang akala ko, pagmamahal ang tawag doon. Pero hindi pala. Pang-aabuso pala iyon. Ma, tawag ulit ni Sheila. Mas mataas na ang tono ng boses niya ngayon. Bakit hindi po kayo sumasagot? Nag-aalala na po kami dito. Wala po kaming pambayad. 25,000 din po iyon. Wala po kaming mahuhugutan ngayon kasi ginastos namin sa kasal. Doon. Doon niya sinabi. Ginastos nila sa kasal. Ang kasal na hindi ako kasali. Ang kasal na pinunduhan ko, pero hindi ako inimbita. Ang kapal ng mukha. Sa sandaling iyon, may nagbago sa loob ko. Dati, kapag narinig ko ang boses nilang nagmamakaawa, natataranta ako. Nanginginig ang tuhod ko sa takot na baka maghirap sila. Baka magutom ang anak ko. Pero ngayon, wala akong naramdamang takot. Wala akong naramdamang awa. Ang naramdaman ko ay kapayapaan. Isang malamig at matigas na kapayapaan. Huminga ako ng malalim. Hinawakan ko ng mahigpit ang telepono. Sheila, sabi ko. Nagulat ako sa sarili kong boses. Napakakalmado. Walang nginig. Walang galit. Para lang akong nakikipag-usap sa isang estranghero. Ma, salamat naman at nagsalita kayo, sabi ni Sheila, parang nabuhayan ng loob. Ano po, makakapag-transfer po ba kayo ngayon? Kasi po, sarado na ang bangko mamayang 3:00. Kailangan po namin... Pinutol ko siya. Sheila, ulit ko. May itatanong ako sa iyo. Tumigil siya. Po, ano po iyon? Naalala mo ba ang sinabi mo sa akin nung nakaraang linggo? Noong tinanong ko kung bakit hindi niyo ako inimbita sa kasal? Katahimikan. Mahabang katahimikan sa kabilang linya. Alam kong naalala niya. Imposibleng makalimutan niya ang mga salitang iyon. Ma, nauutal na siya ngayon. Ma, iba naman po iyon. Huwag naman po nating pag-usapan iyon ngayon. Emergency po ito. Palalayasin kami. Sagutin mo ako. Utos ko. Mahina pero mariin. Wala siyang nasagot. Narinig ko lang ang mabigat niyang paghinga. Sabi mo, pagpapatuloy ko, dinadama ang bawat salita. Nag-imbita lang kayo ng mga espesyal na tao. Huminto ako sandali para hayaang bumaon ang mga salitang iyon sa kanya. Ma, sorry na po kung na-offend kayo pero... Sheila, sabi ko. At sa pagkakataong ito, naramdaman ko ang ngiti sa aking mga labi. Hindi ngiti ng tuwa, kundi ngiti ng paglaya. Makinig kang mabuti. Inilapit ko ang bibig ko sa telepono. Di ba sinabi ko na sa'yo, tumutulong lang ako sa mga espesyal na tao. Katahimikan. Isang katahimikan na mas malakas pa sa sigaw. Rinig na rinig ko ang paghinto ng mundo sa kabilang linya. Siguro ay nakanganga siya ngayon. Siguro ay hindi siya makapaniwala na ang Mami Cora na laging sunod-sunuran, ang Mami Cora na laging nagbibigay, ay kaya palang magsalita ng ganito. Ma, ano pong ibig niyong sabihin? Ma, seryoso po ba kayo? Nagsimula nang tumaas ang boses niya. May halong panik, may halong galit. Hindi ko na siya pinatapos. Dahan-dahan, ibinaba ko ang telepono. Click. Naputol ang linya. Nakatayo ako doon sa gitna ng sala. Tinitigan ko ang telepono. Inasahan kong manginginig ako. Inasahan kong iiyak ako o makokonsensya. Kasi nanay ako eh. Ang nanay, hindi dapat nagpapabaya sa anak, pero hinawakan ko ang dibdib ko. Ang puso ko, tumitibok ng normal. Walang kaba, walang sikip. Sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, nakahinga ako ng maluwag. Para akong nakabitaw sa isang mabigat na kadena na matagal nang nakapulupot sa liig ko. Tumunog ulit ang telepono. Kring, kring, kring. Alam kong sila iyon. Alam kong tatawag sila ulit. Tatawag sila ng tatawag hanggang sa makuha nila ang gusto nila. Pero hindi ko na ito sasagutin.
Naglakad ako pabalik sa aking tumba-tumba. Kinuha ko ang aking rosaryo. Ipinagpatuloy ko ang pagdarasal kung saan ako huminto. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang boses ko ay matatag, ang isip ko ay malinaw. Bahala silang maghanap ng pambayad. Matatanda na sila, may mga kamay at paa sila. At higit sa lahat, mayroon silang mga espesyal na tao sa buhay nila. Doon sila humingi ng tulong. Ako? Isa lang akong hamak na audience sa buhay nila. At ang audience hindi nagbabayad ng renta ng mga bida. Ngumiti ako habang nagdarasal. Sa wakas, korazon. Sa wakas, malaya ka na. Kinabukasan, maaga akong gumising. Hindi ako nagluto ng almusal. Hindi ako naglinis ng bahay. Sa halip, naligo ako at nagbihis ng maayos. Isinuot ko ang aking paboritong blusa at ang komportableng sapatos. Kinuha ko ang aking payong at ang aking bag. Ngayong araw, mayroon akong mahalagang misyon. Isang misyon na matagal ko na sanang ginawa. Naglakad ako papunta sa bangko. Ang bangkong ito ay ilang kanto lang ang layo sa aking bahay. Kabisado ko na ang bawat hakbang papunta roon. Sa loob ng 3 taon, halos linggo-linggo akong pumupunta dito. Para akong isang deboto na pumupunta sa simbahan. Pero ang sinasamba ko sa bangkong ito ay hindi ang Diyos. Ang sinasamba ko ay ang kapakanan ng aking anak na si Paulo at ng kanyang asawa. Pagpasok ko sa loob, sinalubong ako ng malamig na hangin ng aircon. Amoy papel, amoy pera. Kumaway sa akin si Manong Guard. Kilalang kilala na niya ako. Binati niya ako ng magandang umaga. Nginitian ko siya. Mas mabuti pa ang gwardya, marunong bumati. Ang anak ko, ni hindi man lang ako matext. Dumiretso ako sa opisina ng branch manager, si Mr. Santos. Si Mr. Santos ay isang mabuting tao. Nasa 40 anyos na siya, palagi siyang magalang. Palagi siyang may nakahandang ngiti para sa akin. Alam na niya ang sadya ko tuwing pumupunta ako dito. Pagkakita niya sa akin, tumayo siya agad. "Good morning po, Mrs. Richter. Maupo po kayo?" Bati niya sa akin ng masigla. "Magta-transfer na naman po ba tayo kay Paulo? Handa na po ang mga form. Pipirmahan niyo na lang. Tingnan niyo. Pati ang manager ng bangko, sanay na sanay na. Alam na niya ang routine. Alam na niya na si Corazon ay narito para magbigay. Narito para maghulog. Narito para bawasan ang sarili niyang ipon para sa iba." Umupo ako ng dahan-dahan. Ipinatong ko ang aking bag sa aking kandungan. Huminga ako ng malalim. Tinitigan ko si Mr. Santos sa mata. "Hindi, Mr. Santos," sabi ko. "Ang boses ko ay mahina pero buo. Hindi ako magta-transfer ngayon." Natigilan siya. Nakita ko ang gulat sa kanyang mukha. Nasanay kasi siya na ako ang yes ma'am pagdating sa pera ng anak ko. Tanong niya, parang hindi siya sigurado sa narinig niya. "Ano pong ibig niyong sabihin?" "Nandito ako para ipatigil ang lahat," sagot ko. "Gusto kong i-cancel ang lahat ng automatic transfers papunta sa account ni Paulo at ni Sheila. Lahat, renta, allowance, lahat ng nakaschedule. Gusto ko itong itigil ngayon din." Nanlaki ang mga mata ni Mr. Santos. "Sigurado po kayo, Mrs. Richter? Sa loob ng 3 taon, regular po ang mga transfers na ito. Baka po magkaproblema sila sa mga bayarin." "Po?" "Siguradong sigurado ako," mariin kong sagot. "At hindi lang iyon. Gusto ko ring palitan lahat ng password ng mga account ko. Gusto kong baguhin ang PIN number ng ATM ko. Gusto kong siguraduhin na walang ibang makaka-access sa pera ko kundi ako lang. Ako lang mismo." Habang ipinapaliwanag ko ito, biglang may naramdaman ako sa loob ng bag ko. Vibrate, vibrate, vibrate ang cellphone ko. Hindi ko na kailangang tingnan kung sino iyon. Alam ko na, ramdam ko na. Si Paulo. O kaya si Sheila. O kaya si Paulo ulit. Napansin siguro nila na walang pumasok na pera. Napansin siguro nila na putol na ang linya ng kuryente. Ang bilis nila. Para silang may radar. Kapag pera na ang pinag-uusapan, ang bibilis nilang makaramdam. Hinayaan ko lang mag-vibrate ang telepono sa loob ng bag ko. Zzz, zzz, zzz. Parang bubuyog na nagwawala. Nakakarindi. Pero hindi ko ito kinuha. Nakita ni Mr. Santos na hindi ako mapakali sa tunog ng telepono. Tumingin siya sa akin nang may pag-aalala. Isang tunay na pag-aalala. Ibinaba niya ang ballpen na hawak niya. Inilapit niya ang mukha niya sa akin ng kaunti. Bumulong siya,
Parang ayaw niyang may makarinig na iba. Mrs. Richter, sabi niya ng seryoso, pasensya na po kung magtatanong ako. Pero, may nangyari po ba? May nananakot po ba sa inyo? O baka pinipilit kayo ng ibang tao na gawin ito? Natigilan ako. Naramdaman ko ang init sa sulok ng aking mga mata. Narito ang isang tao, isang manager ng bangko. Hindi ko siya kaano-ano, trabaho lang ang ugnayan namin. Pero nakikita ko sa mga mata niya ang takot para sa akin. Takot na baka ako ay naaagrabyado. Takot na baka ako ay nasa panganib. Ang ibang tao, nag-aalala sa akin. Samantalang ang sarili kong anak, ang sarili kong dugo at laman, tumatawag lang dahil walang laman ang pitaka nila. Ngumiti ako kay Mr. Santos, isang ngiti ng pasasalamat. Huwag kayong mag-alala, Mr. Santos, sabi ko sa kanya. Walang pumipilit sa akin. Sa katunayan, ngayon lang ako hindi napilitan. Sa loob ng mahabang panahon, pinilit ko ang sarili ko na maging mabuti. Pinilit ko ang sarili ko na magbigay kahit masakit na. Pero ngayon lang ako naging malaya. Parang naintindihan niya ang ibig kong sabihin. Tumango siya ng dahan-dahan. Naiintindihan ko po, sabi niya. Sige po, gagawin natin ang gusto niyo. Poprotektahan natin ang pera niyo. Sinimulan niyang iproseso ang mga papeles. Pinanood ko ang bawat pirma ko, bawat click sa computer. Sa bawat pirma, pakiramdam ko ay may pinuputol akong tali, ang tali sa pusod, ang umbilical cord. Noong ipinanganak ko si Paulo, pinutol ng doktor ang umbilical cord para mabuhay siya ng mag-isa. Para makahinga siya gamit ang sarili niyang baga. Pero nagkamali ako. Bilang ina, kinabit ko ulit ang tali. Sa pamamagitan ng pera. Ginawa ko siyang dumidepende sa akin. At dahil doon, hindi siya natutong lumaki. Naging malaki lang siyang bata na may asawa. Ngayon, ako na mismo ang puputol. Masakit. Oo, masakit. Pero kailangan, para sa akin, at para na rin sa kanya. Tapos na po, Mrs. Richter, sabi ni Mr. Santos, sabay abot sa akin ng mga bagong dokumento. Cancelled na po lahat ng transfers. Ito po ang bagong passbook nyo. Kayo lang po ang makakapag-withdraw dito. Wala nang iba. Hinawakan ko ang passbook. Magaan. Napakagaan. Salamat, Mr. Santos. Maraming salamat, sabi ko. Tumayo ako. Nakipagkamay ako sa kanya. Paglabas ko ng bangko, sumalubong sa akin ang sikat ng araw. Tanghaling tapat na. Pero hindi ako naiinitan. Sa loob ng bag ko, tumigil na ang pag-vibrate ng telepono. Siguro ay napagod na sila. O siguro ay nagpapanik na sila at nag-iisip ng ibang paraan. Pero hindi na mahalaga iyon. Huminto ako sa tapat ng pinto ng bangko. Huminga ako ng malalim na hangin. Ang sarap ng hangin. Ang pera ko ay akin na ulit. Ang buhay ko ay akin na ulit. Naglakad ako pa uwi. Bawat hakbang ko ay may kasiguraduhan. Hindi na ako ang matandang babae na nagmamadaling maghulog ng pera. Ako na si Corazon. Ang babaeng may hawak ng sarili niyang kapalaran. Pagdating ko sa bahay, magtitimpla ako ng masarap na tsaa at matutulog ako ng mahimbing ngayong tanghali dahil wala na akong bayarin na kailangang alalahanin. Wala na. Malaya na ako. Masarap ang simoy ng hangin sa labas. Habang naglalakad ako pa uwi galing sa bangko, pakiramdam ko ay lumutang ako sa ulap. Magaan. Napakagaan. Sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, ang pera sa pitaka ko ay para sa akin lang. Pwede akong bumili ng mainit na bibingka kung gusto ko. Pwede akong dumaan sa parlor para magpakulay ng buhok, walang magagalit, walang hihingi. Pero ang kapayapaan na iyon ay panandalian lang pala. Pagliko ko sa kanto ng aming kalye, natigilan ako. Sa tapat ng aking gate, may nakaparadang mga sasakyan. Kilala ko ang una, ang SUV ni Paulo. Ang sasakyan na ako ang nagbayad ng down payment. Pero ang pangalawang sasakyan, hindi ko kilala. Isang itim na sedan, makintab, mukhang mamahalin. Kumabog ang dibdib ko. Hindi ito kaba ng takot. Ito ay kaba ng galit. Nakabukas ang gate ng bahay ko. Diyos ko, ang susi. Binigyan ko nga pala sila ng duplicate na susi. Sabi ko noon, anak, sa inyo na ito. Para kung may emergency at wala ako, makakapasok kayo. Emergency. Ang emergency pala na tinutukoy ko noon ay sunog o baha. Pero para sa kanila, ang emergency ay ang pagkaubos ng pera nila. Binilisan ko ang lakad ko.
halos patakbo na. Pumasok ako sa pinto. Hindi na ako kumatok. Bahay ko ito. Pamamahay ko ito. At ang bumungad sa akin ay isang eksenang hinding-hindi ko makakalimutan hanggat ako ay nabubuhay. Nasa sala sila. Si Paulo, nakaupo sa paborito kong sofa. Nakasubsob ang mukha sa kanyang mga palad. Parang batang napagalitan. Si Sheila, nagpapalakad-lakad sa gitna ng sala. Parang leon na gutom. At may isang lalaki. Isang estranghero. Naka-Amerikana. Nakasalamin. Nasa edad 50. Nakaupo siya sa aking dining table. At ang hawak niya ay ang mga folder ng aking mga pribadong dokumento. Ang titulo ng lupa. Ang mga papeles ng insurance ni Roberto. Ang mga bank statement ko na nakatago sa drawer ng aking kwarto. Nanginig ang buong katawan ko. Anong ginagawa niyo dito? Sigaw ko. Malakas. Mas malakas pa sa inaasahan ko. Sabay-sabay silang lumingon sa akin. Para silang mga magnanakaw na nahuli sa akto. Pero sa halip na mahiya, si Sheila pa ang unang lumapit. Ang mukha niya ay puno ng pag-aalala. Pero alam ko ang mukhang iyan. Iyan ang mukha ng aktres sa teleserye na nagpapanggap na mabait. Mama Cora! Bulalas niya. Salamat sa Diyos at nandito na kayo. Kanina pa kami naghihintay. Sobra kaming nag-alala. Nag-alala? Tanong ko habang tinitingnan ng masama ang lalaking nasa mesa. Kaya ba hinalughog niyo ang bahay ko? Sino ang lalaking iyan? At bakit niya hawak ang mga titulo ko? Tumayo ang lalaki. Pagkatapos ng gulo sa aking sala, hindi na ako nakatulog ng mahimbing. Bawat kaluskos sa labas ay nagpapakaba sa akin. Bawat tunog ng sasakyan ay nagpapabilis ng tibok ng puso ko. Iniisip ko, bumalik na kaya sila? May dala ba silang pulis? O baka pumasok sila habang natutulog ako? Ang sarili kong bahay, na dati ay aking santuaryo, ay naging parang isang kuta na walang pader. Pakiramdam ko ay hindi na ako ligtas. Kinaumagahan, agad akong kumilos. Hindi pwedeng maghintay ako na lusubin nila ulit ako. Ang una kong pinuntahan ay si Attorney Cruz. Si Attorney Cruz ay matalik na kaibigan ng yumaong asawa kong si Roberto. Matanda na rin siya, maputi na ang buhok, pero matalas pa rin ang isip. Siya ang taong pinagkakatiwalaan ko pagdating sa batas. Nang ikwento ko sa kanya ang nangyari, ang tungkol sa kasal na hindi ako inimbita. Ang tungkol sa pagsugod nila sa bahay. Ang tungkol sa pagtatangka nilang kunin ang mga titulo ko. Nakita ko ang galit sa mga mata niya. Cora, sabi niya sa akin sa seryosong boses. Hindi na ito simpleng away pamilya. Ito ay harassment. At ang pagtatangka nilang palabasin kang ulyanin para makuha ang pera mo. Iyan ay labag sa batas. Kailangan nating protektahan ang sarili mo. Ang mga salita niya ay nagbigay sa akin ng lakas ng loob. Hindi ako nag-iisa. May kakampi ako. Pagkatapos sa opisina ni Attorney Cruz, dumiretso ako sa hardware store. Kinausap ko si Mang Bert. Siya ang pinagkakatiwalaan kong handyman sa aming barangay. Mang Bert, sabi ko, gusto kong palitan mo ang lahat ng kandado sa bahay. Lahat. Pati ang gate. At gusto kong magpalagay ng CCTV. Nagulat si Mang Bert. Alam niyang simple lang akong tao. Hindi ako mahilig sa technology. CCTV po, Lola Cora? Para saan po? May magnanakaw po ba? Tumingin ako sa malayo. Oh, Mang Bert, may mga magnanakaw. Pero hindi sila yung umaakyat ng bakod sa gabi. Sila yung mga magnanakaw na may susi ng bahay at nakangiti habang kinukuha ang lahat sa'yo. Naintindihan niya agad, hindi na siya nagtanong pa. Nang hapong iyon, habang ini-install nila ang mga kamera at bagong kandado, napanatag ang loob ko. Sa screen ng cellphone ko, nakikita ko na ang labas ng gate. Nakikita ko na kung sino ang dumarating. Akala ko ay tapos na. Akala ko ay titigil na sila Paulo at Sheila dahil alam nilang may abogado na ako at hindi na sila makakapasok. Pero nagkamali ako. Hindi ko inasahan kung gaano kadumi maglaro ang taong desperado sa pera. Biyernes ng umaga, tahimik akong nag-aagahan, pandesal at kape. Biglang tumunog ang doorbell. Tiningnan ko ang screen ng CCTV. Hindi si Paulo, hindi si Sheila, isang babae. Bata pa,
Nakasuot ng smart casual, may dalang folder, mukhang disente, mukhang opisyal, lumabas ako ng gate. Hindi ko binuksan ang pinto ng malaki. Sino po sila? Tanong ko. Ngumiti ang babae, isang ngiting professional. Magandang umaga po. Kayo po ba si Mrs. Corazon Richter? Ako nga. Ano pong kailangan nila? Ako po si Miss Ramos. Isa po akong social worker mula sa Office of Senior Citizens Affairs ng ating lungsod. May natanggap po kasi kaming report tungkol sa kalagayan nyo. Nandito po ako para sa isang wellness check. Wellness check? Nanlamig ang sikmura ko. Alam ko na kung saan galing ito. Report? Tanong ko. Pinipilit kong huwag manginig ang boses ko. Sinong nag-report? Galing po sa pamilya nyo, Mrs. Richter. Nag-aalala daw po sila. Sabi po sa report, nagpapakita daw po kayo ng senyales ng pagiging makalimutin at posibleng hindi nyo na po kayang alagaan ang sarili nyo at ang inyong mga finances. Nire-report po kayo bilang isang senior citizen na nasa risk. Parang sinaksak ang puso ko, ang sarili kong anak. Ipinadala ang gobyerno sa bahay ko para sabihing baliw ako. Para sabihing ulyanin ako. Ang kapal ng mukha nila. Gusto kong sumigaw. Gusto kong ipagtabuyan ang babaeng ito. Pero alam kong iyon ang gusto nilang mangyari. Gusto nilang magwala ako para mapatunayan nilang tama sila, na ako ay unstable. Huminga ako ng malalim. Miss Ramos, sabi ko ng mahinahon, pwede po kayong pumasok, pero bago ko sagutin ang mga tanong nyo, tatawagan ko muna ang abogado ko. Nakita kong nag-alangan si Miss Ramos. Hindi niya inaasahan na may abogado ang isang matandang ulyanin. Sa loob ng 20 minuto, dumating si Attorney Cruz. Mabilis pa sa 4:00. Pagpasok niya, dala niya ang kanyang briefcase. Ang presensya niya ay agad na pumuno sa kwarto. Miss Ramos, bati ni Attorney Cruz. Ako ang legal counsel ni Mrs. Richter. Anong klaseng investigasyon ito? Alam niyo bang harassment ito sa kliyente ko? Medyo natakot ang social worker. Sir, ginagawa lang po namin ang trabaho namin. May report po kasi na pinapabayaan daw ni Mrs. Richter ang sarili niya, na tinatapon niya ang pera niya kung saan-saan at hindi niya kilala ang pamilya niya. Natawa ako ng mapakla. Hindi kilala? Kilalang kilala ko sila, kaya nga putol na ang sustento. Binuksan ni Attorney Cruz ang kanyang briefcase. Inilabas niya ang isang makapal na folder. Miss Ramos, sabi ni Attorney, tingnan mo ang mga dokumentong ito. Ito ang ebidensya ng pagtatapon ng pera na sinasabi ng mga nag-report sa inyo. Inisa-isa ni Attorney ang mga resibo. Ito, Enero hanggang Disyembre, renta ng kondo ng anak niya, 25,000 kada buwan. Bayad. Ito, credit card bill ng manugang niya, puro shopping, bayad ni Mrs. Richter. Ito, kotse, down payment at monthly amortization, bayad ni Mrs. Richter. Sa loob ng 3 taon, mariin na sabi ni Attorney Cruz, ang kliyente ko ay naglabas ng mahigit 1.6 milyong piso para sa 2 taong nasa hustong gulang na at may kakayahang magtrabaho. Nanlaki ang mga mata ni Miss Ramos habang tinitingnan ang mga bank statement. 1.6 milyon? Pulong niya. Ang laki po nito. Oo, sagot ko. Malaki. At nung itinigil ko ang pagbibigay niyan noong nakaraang linggo, bigla na lang akong naging baliw sa paningin nila. Bigla na lang akong naging ulyanin. Tinitigan ko si Miss Ramos sa mata. Miss Ramos, tingnan niyo ako. Malinis ba ang bahay ko? Oo. Mabaho ba ako? Hindi. Nakakapagsalita ba ako ng maayos? Oo. Ang tanging sakit ko ay ang sobrang pagmamahal sa anak na walang utang na loob. Tumayo si Attorney Cruz. Miss Ramos, ang kliyente ko ay kakatapos lang magpa-medical check-up kahapon para sa legal purposes. Ito ang sertipikasyon ng doktor. Si Mrs. Richter ay nasa perpektong kalusugan ng pag-iisip. Mas malinaw pa ang isip niya kaysa sa atin. Tinanggap ni Miss Ramos ang medical certificate. Binasa niya ito ng maigi. Pagkatapos, isinara niya ang kanyang folder. Nakita ko ang pagbabago sa mukha niya. Mula sa pagdududa, napalitan ito ng awa. At galit para sa akin. Mrs. Richter, attorney, sabi niya ng mahina. Pasensya na po, maling impormasyon ang ibinigay sa amin. Malinaw na po ang lahat. Walang basehan ang report. Tumayo siya. Isasara ko po ang kasong ito ngayon din. At ilalagay ko sa record na ito ay isang malicious report.
Hindi na po kayo gagambalain ng opisina namin. Salamat, iha, sabi ko. Nang makaalis ang social worker, napaupo ako sa sofa. Nang hina ang tuhod ko, hindi dahil sa takot, kundi sa pagkabigla. Tinapik ni Attorney Cruz ang balikat ko. Ayos ka lang ba, Cora? Hindi, attorney. Sagot ko habang tumutulo ang luha. Hindi ako ayos. Akala ko masakit na noong hindi nila ako inimbita sa kasal. Pero ito, ang ipadeklara akong baliw para lang makuha nila ang natitira kong pera, ito ang tunay na sakit. Alam ko, sabi ni attorney, pero nanalo tayo ngayon at napatunayan natin sa gobyerno na matino ka. Isa itong malaking panalo. Tama siya. Panalo ito. Pero bakit pakiramdam ko ay talo pa rin ako? Talo ako dahil nawalan ako ng anak. Ang batang pinalaki ko, inalagaan ko, at minahal ko, ay patay na. Ang lalaking nasa labas na gustong kumuha ng pera ko. Hindi ko na siya kilala. Isa na siyang estranghero. Tiningnan ko ang CCTV monitor. Wala nang tao sa labas. Tahimik na ang kalye. Pero alam ko, hindi pa ito tapos. Desperado sila. At ang taong desperado ay gagawin ang lahat. Huminga ako ng malalim. Sige lang, subukan niyo pa. Nandito lang si Corazon. Handa akong lumaban. Dahil sa pagkakataong ito, hindi ko na ipinaglalaban ang pagmamahal nila. Ipinaglalaban ko na ang dignidad ko. At hindi ko hahayaan na tapakan nila iyon. Hindi na muli. Tahimik ang bahay matapos umalis ang social worker. Napakatahimik. Pero sa loob ng utak ko, napakaingay. Ang daming tanong, ang daming bakit. Bakit nagkaganito ang anak ko? Saan ako nagkulang? Sobra ba ang pagmamahal ko kaya sila naging abusado? Kailangan ko ng kausap, kailangan ko ng karamay. Kinuha ko ang telepono at tinawagan ko ang nag-iisang tao na nakakakilala sa akin mula pagkabata. Ang kapatid ko, si Delia. Nasa probinsya siya sa Cebu. Matagal na kaming hindi nagkakausap ng masinsinan. Dati kasi, tuwing tumatawag ako, puro pagmamalaki lang ang kwento ko. Delia, ang bait ni Paulo. Dinala nila ako sa restaurant. Delia, ang ganda ng kondo na tinitirhan nila. Ako ang nagbayad. Puro kasinungalingan, puro sugar coating. Ayaw kong aminin sa kapatid ko na ginagamit lang ako. Ayaw kong mapahiya. Pero ngayon, wala na akong itatago. Ate Cora? Sagot ni Delia sa kabilang linya. Napatawag ka? Kumusta ka na? Huminga ako ng malalim. At sa unang pagkakataon, sinabi ko ang totoo. Ikinwento ko ang lahat. Ang kasal na hindi ako inimbita. Ang pagsugod nila sa bahay, ang social worker, ang 1.6 milyong piso. Nakinig lang si Delia. Hindi siya sumingit. Hinayaan niya akong umiyak. Hinayaan niya akong ilabas ang sama ng loob na 3 taon kong kinimkim. Nang matapos ako, akala ko magugulat siya. Akala ko magagalit siya. Pero ang boses ni Delia ay malungkot. At parang hindi na nabigla. Ate? Sabi niya ng mahina. Sa totoo lang, matagal ko nang gustong sabihin sa iyo ito. Pero natatakot ako na baka magalit ka sa akin. Baka sabihin mo, naiinggit lang ako sa anak mo. Anong ibig mong sabihin, Delia? Tanong ko. Naalala mo noong huling reunion natin 2 taon na ang nakakaraan, noong umuwi si Paulo dito sa probinsya? Oo. Naalala ko. Binigyan ko pa si Paulo ng pera noon pambili ng lechon para sa angkan. Narinig ko siya, ate, patuloy ni Delia. Narinig ko siya habang kausap niya ang mga pinsan namin. Nagtatawanan sila habang umiinom. Sabi ni Paulo, si Mama? Nako, madaling utuin yon. Konting drama lang, bibigay na agad ng pera. Siya ang gold mine namin ni Sheila. Gold mine, minahan ng ginto. Napahawak ako sa dibdib ko. Hindi lang yon, ate, dagdag pa ni Delia. Sabi pa niya, hayaan mo na si Mama. Matanda na yan. Konting tiis na lang. Kapag nawala yan, sa atin din naman mapupunta ang lahat. Ang bahay, ang lupa, ang insurance. Konting tiis na lang. Kapag nawala yan, ibig sabihin, hinihintay na nilang mamatay ako. Binibilang na nila ang araw ko. Hindi dahil mahalaga ang bawat sandali kasama ako, kundi dahil gusto na nilang makuha ang mana. Para akong binuhusan ng nagyayelong tubig. Patawarin mo ako, ate, umiiyak na si Delia. Dapat sinabi ko sa'yo noon pa, pero nakikita ko kasing masaya ka kapag nagbibigay ka. Akala ko ayos lang sa iyo.
Wala kang kasalanan, Delia, sabi ko. Ako ang may kasalanan. Nagbulag-bulagan ako. Nang ibaba ko ang telepono, pakiramdam ko ay namatayan ako. Namatay ang huling pag-asa ko na baka mahal talaga nila ako kahit kaunti. Pero wala. Wala pala talaga. Isa lang akong investment na hinihintay mag-mature. Maya-maya, may kumatok sa gate. Tiningnan ko sa CCTV, si Aling Tessie, ang kapitbahay ko sa tapat. Miyembro din siya ng garden club. May dala siyang container ng pagkain. Lumabas ako at pinapasok siya. "Mare," sabi ni Tessie habang inaabot ang mainit na arroz caldo. "Nabalitaan ko ang nangyari. Nakita ko yung social worker kanina. Nag-alala ako sa iyo kaya nagluto ako ng pampalakas ng loob." Naupo kami sa sala. Ang bait ni Tessie. Hindi kami magkamag-anak, pero nandito siya nag-aalala. Samantalang ang anak ko nagpadala ng mag-iimbestiga sa akin. "Cora," sabi ni Tessie habang hinahawakan ang kamay ko. "May sasabihin ako sa iyo. Alam kong masakit ito, pero kailangan mong malaman." Tumingin ako sa kanya. "Ano yun, Mare?" "Noong nakaraang araw," kwento ni Tessie, "noong sumugod sila dito, yung manugang mo, si Sheila, nasa labas siya ng gate habang kausap si Paulo. Malakas ang boses nila. Nasa hardin ako noon kaya dinig na dinig ko." Huminga ng malalim si Tess. Akala ko ay tapos na ang lahat. Akala ko matapos ang pagbisita ng social worker ay titigil na sila. Akala ko matatauhan na ang anak ko. Akala ko maiisip niya na, "Mali ito, nanay ko ito, hindi ko dapat ginagawa ito." Pero nagkamali ako. Masyado akong naging kampante. Isang Huwebes ng umaga, habang payapa akong nagpipinta ng mga bulaklak sa aking munting hardin, dumating si Attorney Cruz. Mabigat ang kanyang mga hakbang, nakayuko siya, at nang tumingin siya sa akin, nakita ko sa kanyang mga mata ang isang balita na ayaw niyang ibigay. "Cora," sabi niya sa akin. Ang boses niya ay parang basag na salamin. "Kailangan nating mag-usap. Seryoso ito." Inabutan niya ako ng isang envelope. Isang makapal na envelope na may tatak ng korte. Binuksan ko ito. Nanginginig ang aking mga kamay. Binasa ko ang nakasulat. Petition for Guardianship. Declaration of Mental Incompetence. Ang mga salitang ito ay parang mga bala na tumagos sa dibdib ko. Isa-isa, paulit-ulit, idinimanda ako. Idinimanda ako ng sarili kong anak na si Paulo at ng asawa niyang si Sheila. Gusto nilang patunayan sa korte na ako ay baliw, na ako ay ulyanin, na wala ako sa katinuan. At dahil doon, hinihiling nila sa hukom na ibigay sa kanila ang guardianship o ang karapatang maging tagapag-alaga ko. Alam niyo ba kung ano ang ibig sabihin ng guardianship sa batas? Ibig sabihin, sila na ang magdedesisyon para sa akin. Sila ang hahawak ng pera ko. Sila ang pipirma sa mga tseke ko. Sila ang magdidikta kung magkano ang allowance ko. Para akong magiging bata ulit at sila ang magiging magulang ko. Ang kapal ng mukha nila. Napaupo ako sa aking silyang yari sa rattan. "Attorney," bulong ko. "Totoo ba ito? Dadalhin talaga nila ako sa korte? Ang nanay nila?" Tumango si Attorney Cruz. "Desperado na sila, Cora. Naubos na ang pera nila. Ito na lang ang natitira nilang paraan para makuha ang kontrol sa yaman mo. Ang ipadeklara kang incompetent." "Pero paano?" tanong ko. "Paano nila papatunayan? Nakita ng social worker na matino ako. May medical certificate ako." Bumuntong hininga si attorney. "May mga testigo sila, Cora. 3 testigo." Binasa niya ang mga pangalan sa dokumento. Ang una, syempre, ay si Sheila, ang manugang kong sinungaling. Ang pangalawa ay si Mang Kanor, ang kapitbahay ko sa kabilang kalsada. At ang pangatlo ay si Mr. Lim, ang pharmacist sa botika sa kanto. Napakunot ang noo ko. Si Mang Kanor? Si Mr. Lim? Si Mang Kanor ay matagal nang galit sa akin dahil minsan ay naparada ang bisita ko sa tapat ng gate niya. Pero si Mr. Lim, mabait siya, suki ako sa botika niya. Bakit siya titestigo laban sa akin? "Kailangan nating kausapin si Mr. Lim," sabi ko kay attorney. "May mali dito." Nang hapong iyon, pumunta kami sa botika. Pagkakita sa akin ni Mr. Lim, namutla siya. Para siyang nakakita ng multo. Hindi siya makatingin sa akin ng diretsyo. Nanginginig ang kamay niya habang inaayos ang mga gamot sa estante.
Mr. Lim? Bati ko. Kumusta po? May Mrs. Richter, nautal niyang sagot. Mabuti naman po. Mr. Lim? Diretso kong tanong. Nabalitaan ko, napipirma ka daw sa dokumento na nagsasabing, hindi tama ang pag-inom ko ng gamot? Naulyanin na ako? Namula ang mukha niya. Napayuko siya. Mrs. Richter, pasensya na po. Kasi po, dumating yung manugang niyo dito noong nakaraang linggo. Si Sheila po. Anong sinabi niya? Tanong ni Attorney Cruz. Sabi niya po, kailangan daw po niya ng pirma ko para sa insurance niyo. Sabi niya, nag-aalala siya kasi bumibili lang kayo ng bitamina at aspirin. Sabi niya, ebidensya daw, yun na pinapabayaan niyo ang sarili niyo kasi hindi kayo bumibili ng maintenance medicine. Napapikit ako. Napakadumi maglaro ni Sheila. Ginamit niya ang pagiging malusog ko bilang ebidensya na may sakit ako. Dahil hindi ako bumibili ng gamot sa sakit sa puso o high blood, pinalabas niyang pinapabayaan ko ang sarili ko. Binaligtad niya ang katotohanan. Mr. Lim, sabi ni attorney, alam mo bang ginamit ang pirma mo para sa isang demanda? Para palabasing baliw ang kliyente ko? Nanlaki ang mata ni Mr. Lim. Po? Demanda? Wala po akong alam diyan. Ang sabi lang ni Sheila ay para sa insurance at sa discount card. Niloko ka niya, sabi ko. Ginamit ka niya. Agad na kumuha ng papel at ballpen si Mr. Lim. Gagawa po ako ng salaysay ngayon din. Babawiin ko ang pirma ko. Sasabihin ko ang totoo. Na napakalusog nyo at wala kayong binibiling maintenance dahil hindi nyo kailangan. Isa na ang nabawas sa mga kasinungalingan nila. Sunod naming pinuntahan si Mang Kanor. Kumatok kami sa gate niya. Lumabas siya, nakasimangot. Anong kailangan nyo? Bulyaw niya. Mang Kanor, sabi ni attorney. Nabalitaan naming testigo ka na baliw at paranoid si Mrs. Richter. Ano ang basehan mo? Tumawa siya ng nakakaloko. Basehan? Tingnan nyo nga yung bahay niya. Puro CCTV, puro kandado. Tapos nagpapapasok ng mga kung sino-sinong estranghero. Baliw lang ang gumagawa niyan. Takot na takot sa sariling anino. Mang Kanor, mahinahon kong sabi. Naglagay ako ng CCTV dahil pinasok ng anak ko ang bahay ko nang walang paalam. Nagpalit ako ng kandado para protektahan ang sarili ko. Wala akong pakialam, sigaw niya. Basta ang alam ko, hindi normal ang kilos mo. At sasabihin ko, yan sa korte. Isinarado niya ang gate ng padabog. Wala tayong magagawa sa mga taong sadyang masama ang ugali. Gagamitin ni Sheila ang galit ni Mang Kanor para idiin ako. Umuwi ako ng gabing iyon na mabigat ang puso. Hindi ako natakot sa demanda. Alam kong mananalo ako. Alam kong nasa panig ko ang katotohanan. Ang ikinalulungkot ko ay ang katotohanang kailangan kong harapin ang anak ko sa korte. Ang korte ay lugar para sa mga kriminal. Para sa mga nag-aaway na magkaibang tao. Hindi ito lugar para sa mag-ina. Pero ito ang pinili nila. Ito ang landas na gusto nila. Dumating ang araw ng paglilitis. Gumising ako ng 5:00 ng umaga. Binuksan ko ang aking aparador. Pinili ko ang aking pinakamagandang damit. Isang itim na suit, formal, disente. Sinuot ko ito na parang pupunta ako sa libing. Dahil sa totoo lang, libing ito. Libing ng relasyon naming mag-ina. Ngayong araw na ito, ililibing ko na ang huling pag-asa na magkakaayos pa kami. Tumingin ako sa salamin. Kaya mo ito, Cora. Bulong ko sa sarili ko. Huwag kang iiyak sa harap nila. Huwag kang magpapakita ng kahinaan. Ipakita mo sa kanila kung sino ang kinakalaban nila. Pagdating namin sa family court, nakita ko na sila. Nasa hallway sila. Si Paulo, naka-Amerikana, bagong gupit, mukhang kagalang-galang. Pero nang magtama ang mata namin, nag-iwas siya ng tingin. Hindi niya matagalan ang titig ko. Ang titig ng ina na nagpalaki sa kanya. Si Sheila naman, nakasuot ng itim na damit, parang nagluluksa din. Pero ang mga mata niya, matalas. Walang pagsisisi, tinitigan niya ako mula ulo hanggang paa. Para bang tinatantya niya kung gaano pa karaming pera ang makukuha niya sa akin. Kasama nila ang kanilang abogado. Isang matandang lalaki na mukhang veterano, mukhang magaling magpaikot ng salita. Pumasok kami sa loob ng courtroom. Ang lamig, ang tahimik. Umupo ako sa tabi ni Attorney Cruz. Sa kabilang mesa,
Nandoon ang anak ko. Ang batang dating tumatakbo palapit sa akin kapag may nightmare siya. Ang batang yumayakap sa akin at nagsasabing, I love you, Mama. Ngayon, narito siya para sabihing baliw ako, para nakawin ang kalayaan ko. Huminga ako ng malalim, pumasok ang hukom, tumayo ang lahat. All rise, sabi ng clerk of court. Nagsimula na ang laban. Hindi ito laban para sa pera. Pera lang iyon. Kikitain iyon at mauubos. Ito ay laban para sa aking dignidad. Laban para sa karapatan kong mabuhay, ng payapa at may respeto. Tinitigan ko ang likod ni Paulo. Anak, sabi ko sa isip ko, patawarin mo ako kung kailangan kitang talunin, pero kailangan mong matuto. At kung hindi kita matuturuan sa bahay, dito kita tuturuan sa korte. Humigpit ang hawak ko sa aking bag. Handa na ako. Simulan na natin. Nagsimula ang paglilitis. Tahimik ang buong sala. Rinig ko ang tunog ng aircon na humuhuni. Rinig ko ang bawat tapak ng sapatos sa sahig. Ang abogado nila Paulo ang unang nagsalita. Tumayo siya ng tuwid. Inayos niya ang kanyang kurbata. Nagsimula siyang magsalita sa hukom. Ang boses niya ay malakas at puno ng kumpiyansa. Your Honor, sabi niya, ang kasong ito ay tungkol sa proteksyon. Proteksyon para sa isang matandang ina na nawawala na sa kanyang sarili. Si Mrs. Corazon Richter ay nagpapakita ng malalang senyales ng paghina ng isip. Bigla niyang pinutol ang suporta sa pamilya nang walang dahilan. Naglagay siya ng mga CCTV dahil sa sobrang paranoia. Iniwan niya ang mga taong nagmamahal sa kanya dahil sa impluwensya ng mga estranghero. Ang galing niyang magsalita. Kung hindi ko kilala ang sarili ko, baka pati ako ay maniwala sa kanya. Pinalabas niya na ang pagiging matapang ko ay pagiging baliw. Pinalabas niya na ang pagprotekta ko sa sarili ko ay paranoia. Pagkatapos ng kanyang opening statement, tinawag nila ang kanilang unang testigo, si Sheila. Lumakad si Sheila papunta sa witness stand. May hawak siyang panyo. At bago pa man siya makaupo, nagsimula na siyang umiyak. Napailing ako. Napakagaling na aktres. Pang-famas ang acting. Tinanong siya ng abogado nila. Mrs. Richter, maaari mo bang sabihin sa korte kung ano ang napansin mong pagbabago sa iyong biyenan? Suminghot si Sheila. Pinunasan niya ang luha sa kanyang pisngi. Opo, attorney, sagot niya. Nanginginig ang boses. Dati po, napakabait ni Mommy Cora. Para ko na po siyang pangalawang ina. Pero nitong mga nakaraang buwan, nagbago po siya. Naging mainitin ang ulo. Naging maramot. Bigla na lang po kaming pinalayas. Bigla na lang po niyang kinalimutan na pamilya niya kami. Natatakot po kami para sa kanya. Habang nakikinig ako, naramdaman ko ang init sa mukha ko. Hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa galit. Pamilya? Ngayon, pamilya na ang tawag niya sa akin? Pero noong kasal, isa lang akong hindi espesyal na tao. Nang matapos si Sheila sa kanyang drama, tumayo si Attorney Cruz, ang abogado ko. Kalmado lang siya. Naglakad siya palapit kay Sheila. Mrs. Sheila Richter, panimula ni Attorney Cruz. Sabi mo, nag-aalala ka sa biyenan mo. Sabi mo, mahal mo siya. Opo, attorney, sagot ni Sheila. Kung ganoon, tanong ni Attorney Cruz, maaari mo bang sabihin sa korte, kailan ang huling beses na tinawagan mo siya nang hindi ka humihingi ng pera? Natigilan si Sheila. Nanlaki ang mata niya. Tumingin siya sa abogado niya para humingi ng tulong. Palagi po kaming nag-uusap, nauutal niyang sagot. Petsa, mariin na sabi ni attorney. Bigyan mo ako ng petsa. Isang petsa na tumawag ka para lang mangamusta. Para lang sabihing, I love you. Meron ba? Katahimikan. Wala po akong maalala na eksaktong petsa, mahina niyang sagot. Isa pa, patuloy ni attorney. Totoo ba na nagpakasal kayo ng asawa mo nang hindi iniimbitahan ng kliyente ko? Maliit na seremonya lang po iyon. Katwiran ni Sheila. Totoo ba, putol ni attorney, na sinabi mo sa kanya na we only invited special people? Namula ang mukha ni Sheila. Tumingin siya sa hukom. Tumingin siya sa sahig. Out of context po iyon, sigaw niya. Walang context na makakapag-justify sa pagsasabi sa isang ina na hindi siya espesyal, madiin na sabi ni Attorney Cruz. Lalo na kung ang inang iyon ang nagbayad ng suot mong damit pangkasal. Nagbulungan ang mga tao sa loob ng korte.
Nakita kong napailing ang hukom. Sumunod na tinawag si Paulo. Ito ang pinakamasakit na parte. Ang makita ang sarili kong anak na nanunumpa sa Biblia na magsasabi ng totoo at pagkatapos ay magsisinungaling para makuha ang pera ko. Maayos naman po kami ni Mama dati, sabi ni Paulo. Pero namanipula po siya ng mga kapitbahay at ng mga abogado. Ginagatasan lang nila si Mama. Tumayo ulit si Attorney Cruz. Mr. Paulo Richter, tanong niya. Magkano ang natanggap mong pera mula sa iyong ina sa loob ng nakaraang 3 taon? Hindi ko po alam ang eksaktong halaga, sagot ni Paulo. Hayaan mong ipaalala ko sa iyo, sabi ni Attorney Cruz sabay taas ng isang folder. Ayon sa bank records, tumataginting na 1.6 milyong piso, tama ba? Hindi nakasagot si Paulo. Ikaw ay 35 taong gulang na, patuloy ni Attorney. May trabaho ka, may asawa ka. Sa tingin mo ba, normal para sa isang lalaking kasing tanda mo na umasa pa rin sa nanay niya para magbayad ng renta? Yumuko si Paulo. Hindi niya kayang sagutin ang tanong. Dahil alam niyang totoo. Alam niyang kahihiyan ang ginagawa niya. Matapos ang panig nila, kami naman ang nagpresenta ng ebidensya. Tinawag namin si Mr. Lim, ang pharmacist. Ikinwento niya kung paano siya niloko ni Sheila para pumirma. Tinawag namin ang doktor na sumuri sa akin. Pinatunayan niya na ang isip ko ay kasing talas pa ng kutsilyo, na ang resulta ng aking cognitive test ay above average. At sa huli, ako na. Tinawag ako sa witness stand. Tumayo ako. Inayos ko ang aking damit. Naglakad ako ng dahan-dahan pero may dignidad. Umupo ako sa silya. Humarap ako sa hukom. Tinanong ako ni Attorney Cruz, Mrs. Richter, bakit niyo po pinutol ang suportang pinansyal sa inyong anak at manugang? Tumingin ako kay Paulo. Tumingin ako kay Sheila, at pagkatapos, tumingin ako sa mga mata ng hukom. Huminga ako ng malalim. Your Honor, sabi ko, ang boses ko ay hindi nanginginig. Ito ay boses ng isang inang napagod na. Pinutol ko ang sustento, hindi dahil ako ay baliw, hindi dahil ako ay ulyanin, at lalong hindi dahil ako ay minamanipula ng iba. Huminto ako sandali. Ginawa ko yon dahil namulat na ako sa katotohanan. Na-realize ko na para sa kanila, hindi ako isang ina, hindi ako tao. Ako ay isa lamang negosyo. Ako ay isang bangko na tinatakbuhan kapag may kailangan at iniiwan kapag wala ng pakinabang. Tumulo ang luha sa aking mata, pero hindi ko ito pinunasan. 1,600,000. Iyan ang halaga ng pagmamahal ko na winaldas nila. Pero nung nagpakasal sila, wala ako doon. Dahil hindi ako espesyal. Humarap ako kay Paulo. Anak, ibinigay ko sa iyo ang lahat, ang kabataan ko, ang lakas ko, ang ipon ng Tatay Roberto mo. Pero kulang pa rin pala. At ngayon, dinala mo pa ako dito sa korte para ipahiya. Para sabihing sira ang ulo ko. Masakit, anak, sobrang sakit. Natahimik ang buong korte. Walang gumagalaw. Kaya, Your Honor, pagtatapos ko, kung ang pagbawi sa sarili kong dignidad at pera ay kabaliwan, di sige po, tawagin niyo na akong baliw. Pero hinding-hindi na ako papayag na tapakan nila ulit ako. Bumalik ako sa upuan ko. Nakita kong nagpupunas ng luha ang court stenographer. Pati ang ibang tao sa likod ay tahimik na umiiyak. Umalis ang hukom para pag-aralan ang desisyon. Makalipas ang 1 oras, bumalik siya. Seryoso ang mukha ng hukom. Isang matandang lalaki na mukhang istrikto pero makatarungan. Tumunog ang kanyang maso. Bang! Matapos kong suriin ang lahat ng ebidensya, panimula ng hukom. Malinaw sa korteng ito na si Mrs. Corazon Richter ay nasa tamang pag-iisip. Wala siyang sakit sa utak. Ang kanyang desisyon na itigil ang suporta ay karapatan niya bilang may-ari ng kanyang pera. Bumaling ang hukom kina Paulo at Sheila. Ang tingin niya ay matalim. Sa mga nagreklamo, sabi ng hukom at tumaas ang boses niya. Nakakahiya kayo. Natigilan si Sheila. Yumuko si Paulo. Dinala niyo ang sarili niyong ina sa korte dahil lang sa kasakiman. Wala kayong respeto. Wala kayong utang na loob. Ang salitang utang na loob. Napakabigat niyan sa ating kultura. Kapag sinabihan ka ng hukom na wala kang utang na loob, parang sinabi na rin niyang wala kang kwentang tao. Kayo ay malalakas pa, sermon ng hukom. Kaya niyong magtrabaho.
Pero mas pinili niyong abusuhin ang kabaitan ng inyong ina. Ibinabasura ko ang kasong ito. At nag-i-issue ako ng permanent restraining order. Bawal kayong lumapit kay Mrs. Richter o sa kanyang bahay. Bang! Pinalo ng hukom ang maso sa huling pagkakataon. Case dismissed. Nanalo ako. Niyakap ako ni Attorney Cruz. Panalo tayo, Cora. Panalo tayo. Tiningnan ko sina Paulo at Sheila. Nag-aaway na sila. Sinisisi ni Paulo si Sheila. Umiiyak si Sheila sa galit. Tumingin si Paulo sa akin. Sa huling pagkakataon, nagtama ang mata namin. May nakita akong pagsisisi sa mata niya. O baka takot lang dahil wala na silang makukuhang pera. Pero huli na ang lahat. Tumalikod ako. Naglakad ako palabas ng korte. Pagbukas ng pinto, sumalubong sa akin ang liwanag ng araw. Masakit ang puso ko dahil nawalan ako ng anak. Pero masaya ang kaluluwa ko dahil nabawi ko ang sarili ko. Tapos na ang pagiging biktima, ako si Corazon. At ako ang nanalo. Tapos na ang bagyo. Sa wakas, tumigil na ang ulan. Paglabas ko ng korte noong araw na iyon, huminga ako ng malalim. Napakasarap ng hangin. Iba ang amoy ng hangin kapag malaya ka. Amoy pag-asa. Amoy bagong simula. Hindi nagtagal, gumawa ako ng malaking desisyon. Ibinenta ko ang aming lumang bahay. Oo, ang bahay na yon ay puno ng alaala. Doon lumaki si Paulo. Doon kami tumanda ni Roberto. Pero naging pugad din ito ng sakit at sama ng loob. Masyado itong malaki para sa isang matandang babae na tulad ko. Ang bawat sulok ay may multo ng nakaraan. Kaya't nagpasya akong umalis. Lumipat ako sa isang kondo. Maliit lang ito. Isang kwarto, isang sala, isang kusina. Pero para sa akin, ito ay palasyo. Maaliwalas. Tahimik. May security guard sa lobby 24 na oras. Dito, ligtas ako. Wala nang makakapasok ng walang paalam. Wala nang kukuha ng susi ko. At ang pera mula sa pagbenta ng bahay? Malaking halaga iyon. Alam niyo ba ang ginawa ko? Ang kalahati, ibinigay ko sa simbahan at sa charity. Nag-donate ako sa isang home for the aged. Para sa mga lol at lola na inabandona ng kanilang mga pamilya. Gusto kong maramdaman nila na kahit iniwan sila ng mga anak nila, may Diyos na nagmamahal sa kanila. At may mga taong handang tumulong. Ang sarap sa pakiramdam na magbigay ng kusa. Hindi dahil sa obligasyon. Hindi dahil sa takot. Kundi dahil sa busilak na puso. At ang natitirang kalahati, ginastos ko para sa sarili ko. Sa wakas, tinupad ko ang pangarap namin ni Roberto noon na hindi namin nagawa. Nag-travel ako. Nagpunta ako sa Europe kasama ang mga kaibigan ko sa Garden Club. Nakita ko ang Eiffel Tower sa Paris. Nagdasal ako sa Vatican sa Rome. Sumakay ako sa gondola sa Venice. Kumain ako ng masasarap. Uminom ako ng alak. Tumawa ako ng malakas. Sa edad na 72, ngayon lang ako tunay na nabuhay. May mga balita na nakakarating sa akin tungkol kay Paulo at kay Sheila. Sabi ng mga kakilala ko, lumipat daw sila sa isang maliit na paupahang kwarto sa malayo. Nagtatrabaho na daw si Sheila bilang kahera sa isang grocery. Si Paulo naman, naghahanap ng raket bilang driver. Mahirap daw ang buhay nila. Madalas daw silang mag-away dahil sa pera. Nung una, nakaramdam ako ng kirot. Anak ko pa rin siya. Pero naisip ko, ito ang kailangan nila. Ito ang leksyon na hindi ko naibigay noon dahil sa sobrang pagmamahal. Kailangan nilang matutong tumayo sa sarili nilang mga paa. Kailangan nilang maranasan ang hirap para matutunan nilang pahalagahan ang biyaya. Ang paghihirap nila ngayon ay hindi ko kagagawan. Ito ay bunga ng sarili nilang desisyon. Ako, si Corazon. At ito ang natutunan ko sa aking mahabang paglalakbay. Ang tunay na pagmamahal ay walang presyo. Hindi ito nabibili ng pera. Hindi ito nababayaran ng monthly allowance. Kung kailangan mong magbayad para mahalin ka, hindi iyon pag-ibig. Negosyo iyon. At higit sa lahat, natutunan kong hindi masama ang unahin ng sarili. Sa loob ng maraming taon, ako ang naging ilaw ng tahanan na nagbigay liwanag sa iba habang nauubos ang sarili kong mitsa. Pero ngayon, ako naman ang magniningning. Sa mga kapwa ko lola at lolo na nakikinig, huwag kayong matakot. Huwag kayong papayag na gawin kayong bangko ng inyong mga anak. May halaga kayo. May dangal kayo. Mahalin nyo ang inyong sarili. Dahil sa huli,
Ang sarili nyo lang ang tanging kasama nyo hanggang sa pagtanda. Maraming salamat sa pakikinig sa aking kwento. Hanggang sa muli, paalam.